panguna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo na pagadadon ni Reverend Fortunato Lumaon. Hello, Gampia si Silum, mayong buntag. Kumusta? Salamat sa Ginoo sa presensya sa mga kaigsunan karon o sa opportunity na ihatag niya sa ato na narapod ta diri. So, praise the Lord. O ang Diyos may maya sa nining buntaga. So, salamat sa Ginoo sa kaayo nga iyang ipakita o sa mga challenges usab sa na-encounter sa mga kaigsunan. So, niyatong niyagi paging Domingo, atong giwali or gi-share kining tema karon atong nakita karon dinhi. So, God's proactive choice of believers na makita sa John chapter 15 and 16. O nga itong ibasa kung gini na, isnagya sa Galatians chapter 5, 22 at sa 23. Kaya yan cross-reference. So, mga kaigsunan, atong balikon sa pagbasa, pagtanaw ang John chapter 15 verse 16. After praying, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. So, mga Padre, ang proactive, no, God's proactive choice of believers na ato ma-experience sa ato ang kinabuhi. Ang pag-choice, pagpili sa Ginoo sa ato is progressive, no? Progressive. Pero minti, every day, every hour, every minute, no, ginapili ka kanunay sa Ginoo sa tanan mo mga activities. Gikan pa sa una hangtod karon. Lord, salamat nini opportunity nga muyatag kanamo ang makinitudyan kanimo na pagkaginaw nga atagan nimo kini og luna diha sa kasing-kasing sa iyong mga katawhan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ubay-ubay na ang atong na-explain, na-expose ay tungod nining maong pagtulunan. Pero karon muna po ay special na mensahe para sa isa karon, no? And let us be reminded that John chapter 15 verse 16, once again, Matthew Padre reminds us that even in most challenging circumstances, God's choice empowers us to bear abundant fruits. Bisan na ka sa kalisod, na ka sa problema, God is still encouraging you to bear fruit. Saan man ang pastor? Legalism ng ko. Saan na ito pag-bear fruit? Saan na ito pagka-mabungahon? Sa akong pagkakristuhanon na puro gipit, no? Problema, encounter, na ingnon pagyod nga ang Ginoo naghatag na ko og problema. Di man ang Ginoo mo hatag og problema sa imo, no? So tanaw na to kung saan na to pag-diskarte sa ato ang kinabuhi. While niya dinhi karon. So ang sentro sa mensahe karon mga kaigsunan maning ikaduha, Matthew Padre, an appointed you. Sa una-una dito para maghihanta, ang unang portion, Matthew Padre, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Okay. Kining ikaduha, mo niya akong expound karon. And appointed you to go and bear fruit. O ang ikaduha, kining fruit that will last, no? That will last forever, no? Then the Father will give you whatever you ask in my name. Okay, tanaw na to ni atong abrihan. Unsa may buot sa buot nini mga igsoon. Now, what is the meaning of appointed you? No? God has appointed you that you should go and bear fruit. Unsa yung pasabot sa Ginoo nga gi-appoint ta, no? Gitudlo ka nga muadto aron sa pagpamunga. Unsa yung pasabot nini? So tanaw na to, i-expose na to unsa
ang kamoturan ni makigsunan. Now, matupad rin kining pag-bear fruit, mo ni ang tawag o purpose sa kaluwasan. No? Una-una din na siya. Gitawag ka sa Ginoo, gi-appoint ka sa Ginoo for the purpose of salvation. Una-una ang atong kalag luwason. Giluwas niya. So, kumusta? Luwas na ba ang inyong kalag? No? Mo yun sila na dilita ng alliance kay sa alliance wala pumalwas. Pero ang tinuod nga alliance, tinuod nga Christian, luwas niya. Kay matod pa dito, we are saved to serve. Dili ka makaservisyo kung wala ka maluwas. No? Luwas ka. So, una-una, ang katuyuan sa kaluwasan ato ng langkon. So, kumusta ang imong kaugalingon? Luwas na ba ka? No? Abot pasabot sa kaluwasan nga nakaantong ka na ba sa kinabuhi na walay katapusan. So, pero ang point din mga iksyonan, mga padre, God's choice is not merely for salvation. Hindi lang sa kaluwasan, enough na. But also for mission and service. Okay? Unsa ang purpose sa Ginoo? Ang purpose, mga kaigsyonan, is not only to save you, kaluwasan, ihatag kanimo, kundi mag-mission po. Nausa man yung mag-mission. Meaning mag-mission, mag-missionary act ka. Doon ay mission na yung mga tour, wato ka sa uban, narong sultihan na ito ng Kristo, no? Nga mo ay nagliwas ka na ito. O niya, service. Actually, kining service, ministry. No? Example, bisita ka sa mga masakidon, nagtabang ka, no? Doon ay mga kinanglan ka nimo, suservisyohan nimo. Kining pagsimba nato diri, part lang ni worship service. Pero part lang ni dili siya mao pa, no? Kung dili daghan pa gyud kayo. So, mission and service. Well, kanang mission and service mga igsoon, taas kay na sa topic, pero mo gina ang standard procedure sa mga Kristohanon. Okay. So kung naluwas ka, then you are to serve o do mission. Okay, mga kako passage ninyo diha sa Matthew chapter 28. Ato ning tanawon, 18 to 20. Matod pa dito. Adunay dispisify gyud ang command. Go ye therefore. Because you are now saved, then you have to go. Go ato ka. So gisugo ka. Now, si Pastor Lumaw ng bani ang gisugo. O ang mga pastor lang ba'y gisugo? Mo ato dito, no. Sa tanan nga nakadawat sa Ginoo ngayang personal na manluluwas. Kinahanglan mo ato. Go. Ay, kaduha is gitawag na to, preach and teach. Preach, wali. Sama sa gihimo na ako, magwali. No? Now, although may yung pastor, di man ko kay bago magwali. Pero, but actually, kita mismo, preach ka. When you walk around, naglakaw ka ng kadalanan, mura po ka gawali. Meaning, ang imong kinabuhi, mo igawali. So, nakita ka, tingnan siya, mga simbahan, so, pamanggod, sabihin ko, magandang ba po ta? So, na, mura ka preach po. I mean, teaching. Teaching, involved also sa gitawag nato nga training. So, training, discipleship. Kinahanglan mag-Bible study, kinahanglan tudloan ta, no, pag-tanaw, tuki-tuki sa kamatuoran, sa Biblia. So, we are commanded to do this, no? To go and preach and teach. And then, pagkauman na, tudlo naman, nakadawat naman sila sa Ginoo, baptize them. Okay? So, kumusta? Kita ba mga baptize ko eh? No? Baptize na natin na. So, mag-schedule ta din o baptismal service. No? Wala po man ka siguro, pila na ni Katuoy na wala tanggap o baptismal ceremony. So, mga ison, mo ni ang prime or pinaka-importante nga nung ditawagin na appointed ka. You are now appointed to go, no? To bear fruit, to bear much fruit. So, mga kaigsunan, so, mo ni ang katuyuan. Okay. Dahil po kaman, napay kaduhang na versikulo, mga padiri. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9, mga padiri, do service and mission, being a chosen people.
kay pinili ka man sa Dios, tungkol kay gi-appoint ka man sa Dios, then matud pa diri mag-service ka, magbuhat ka sa mission. So, gidiman na sa Biblia. No? Naana sa Biblia mga kaigsunan. O matud pa diri sa Colossus 1:10 matud pa diri, pinaagi ini makakinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo, nga makahatag o kalipay kaniya, o mahimo usab ninyo kanunay ang maayo, o madugangan pagayon ang inyong kahibalo may tungod sa Dios. So, living a holy life. Pag kinabuhi nga kanang kinabuhi nga uyon sa kaubuton sa Dios. Abin niyo mga kaigsunan, lisod kay pangitaon ang pagkinabuhi, ingon na pagkabalaan din sa kalibutan. Murag ito diya sa Sodom and Gomorrah, pila katawo na ang naadya na nagtuo sa Dios. Adunay 50, sunugon ba sa Dios? Adunay 40, sunugon ba sa Dios? 30, 20, hangtod niabot sa 10. Na, sundi kaya kung sunugon sa Dios. Unya, nakita, wala 10, wala inapulo ka mga Kristohanon dito. So, although nga tuhin kayo na, umiingon siguro si Abraham nga, doon na may ingon ng Ginoo, gainan ng Ginoo nga, doon na rin isa diha, na wala madala sa kahilayan, wala madala sa kabuuan sa kalibutan. Sunugong pa ka sa Dios, na dili man, na short naman. So pulo, wag pulo. So gisunog sa Dios. No, sa atong lugar, probinsya sa Zamboanga del Sur, ginalata mag-isgot sa Pilipinas, o ka din sa lungsod sa San Miguel, pila ka tao ang nagtuo o nangalagad sa Ginoo. O din mismo sa atong barangay, abot ka pulo. No? Abot ka og 20, abot ka og pila. No? Mo ang challenge. Mo na lisod kay pangitaon mga kaigsunan ang pagkinabuhi nga kanang uyon sa kaubuton sa Dios. Kaana yan. Worthy, no? Dito sa presensya sa Dios. So, lisod kayo ang kalibutan. Okay, mo ni ang pasabot dinhi, God has appointed you. For what? Para maluwas ka. Gawas ka, magserbisyo ka. O nga, gawas ka sa mga discouragement mga kaigsunan. Abin yun yung kalibutan, puno sa mga problema, puno sa discouragement. Pero sortianta mo, ako na isang katao, nagduga na ako, nagtudlo siya. Tudlo siya sa Sunday school ba? Wala naman tayo Sunday school ka rin, no? Dapat namin. Dahil pa ka man, one time, ang mga bata nalibog, mga teenagers pa, nalibog sila. Dahil pa ka man, wala ang ilang magtutudlo. Wala. Kaya lagi, dahil istorya ba? Kini ko sa kuhinundan ng kini ang ma-discourage sa mga tao tungkol ang istorya mo. So, ang ilang Sunday school teacher na kuan ba? Kaya ba na-discourage, no? Na-discourage. Pero sa first niyang approach dito sa mga batanon, mga bata, pinadala siya sa Diyos, gi-appoint siya sa Diyos dito. Unya, na-late na, ang ilang schedule is 8 o'clock, unya, niabot na lang 8:30, hangtod na 9 na lang, wala niya kung maabot ang ilang maestro. So, nagkaguliyan ng mga bata. Dahil ang mga bata yung wala lagi si sir, wala lagi siya dire, wala na lagi siya magtudlo dire. Dahil pa ko man, ingon ang isa, naaraw ko siya. Kaya nga naman, naaraw ko siya, kaya siya man mismo nagsaad. Nag-i-appoint daw siya sa Diyos, gitudlo daw siya sa Diyos, pinadalan siya sa Diyos, o kaya pinadala man siya sa Diyos, di na ma-discourage ang pinadala sa Diyos. Ang karon kay naminaw mo kay puto na si Luyo, mo igok na pag-abot niya. Kanya, nagka-istoryahan na yung mga bata dito, ang ilang istorya, ang ilang magtutudlo. So, pinaagi atong istorya, discussion sa mga bata, ang usa ka magtutudlo, niya pinadala gid ito ani sa Dios. Di gid ko dapat ma-discourage. Gi-appoint gid ito ani sa Dios. Imatok pa sa mga bata, di daw gyud ko ma-discourage kay nga naman gi-appoint ko sa Dios. So ang pangutana karon sa ato mga kaigsunan. Gi-appoint ba ka sa Dios? Kung gi-appoint ka sa Dios, pinadala ka sa Dios, wa gidalan na ma-discourage ka. Hello, discourage ka taron. Kung na-discourage ka sa imong kinabuhi, nagpasabot nga
Wala ka nagpadala. Pero kung nagtuo ka, nag-appoint ka sa Diyos, pili ka sa Diyos, huwag di-discourage ka sa atong kinabuhi. Amen ba? Okay. Mo na ibu kasabot sa gitawag nato nagilawas ang purpose sa Ginoo sa ato kinabuhi is iluwas ta niya o niya nag-mission o kuman mag-servisyo. Okay, sunod. Kining ikaduha. Kining gitawag nato mga kaigsunan na meaning of that you bear, that your fruit, no? And that your fruit should abide. Ano man klaseng fruit na mag-abide? O sa man klaseng fruit na mag-abide? Tanawa daw ninyo. I-picture daw sa inyong mind ang usa ka tanong, usa ka fruit, usa ka mangga, pagkawan. Unsa ang pag-abide sa fruit dito? Okay, literal. Pero, kini niya ang pasabot ini mga kaigsunan, adun na ni gitawag nato spiritual significance. No? Kung sa pasabot ini, kini ang that your fruit should abide, mo ni giingon din nga katong dito sa ibasa ka ganina sa Galatians chapter 5 verse 22 o 23. Doon ay gitawag nga enduring fruit. Kung sa man nga enduring fruit. Okay. The fruit of the believer should be lasting and impactful, not temporary or superficial. Ang bunga sa spiritual fruit sa mga Kristohanon kinahanglan